Kinakabahan si Corina at bakit ako'y kinakabahan din? Si Corina ho ay aking ex. Yan. Nakakahiya, live pa naman tayo. Itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Naging viral sensation ito. Kailan ba yun, Father? Matagal na po yun. Actually, isa din po yun sa part na parang siguro sa iba ay magandang epekto, may mga na-inspire, may namang hindi. Pero kumbaga, yun po yun sa mga topic na hanggat maaari ayoko na din pong pag-usapan. Dahil po parang para to respect na din yung mga taong involved. Saka po para mag-die down na din po yung issue. Is this the first time na magsalita ka after that incident? Opo, pero wala naman po akong sinabi. Hindi talaga pwede, ha? Yun lang po. Ayun. Thank you, Father. Baka wala kayo sa shoutout dyan? Shoutout po sa ating mga kapanalig. Yun po yung tawag ko sa aking mga followers po sa Facebook saka sa YouTube. Oh, yung Facebook at social media portal mo. I-plug mo na lang. Opo, please subscribe po sa aking YouTube channel, Father Roniel El Haciendero Sulit. Ganun din po sa aking mga YouTube. So, salamat po. At YouTube and Facebook. Saka po yung other social media. So, yung kinasal mo? No comment po. God bless po, God bless. Okay, Patch, with this retreat, anong significance nito sa paniniwala natin? Actually, para sa akin, marami po itong significance. Kasi unang-una, after pandemic, ito uli yung pagkakataon ng mga pare na magkasama-sama. And not only sa regional level, it's a national level. Kaya po parang yung aming kagustuhan na makita yung mga pare, makita yung mga kapwa namin na naglilingkod sa Diyos, yung mga kapwa namin na pare na nagpapakabanal. Ang sarap po sa pakiramdam, lalo na bilang batang pare. To si old priest na kasama pa rin po dito, nakaka-inspire po para ipagpatuloy namin yung aming ministry bilang mga pare. First time mo nag-attend ng retreat? Yung pong national level, opo. Kasi nga po, magpo 4 years pa lang po akong pare. So before, hindi pa po ako nakaka-attend kasi seminarista pa lang po. Para sa iyo, Father, personally, how will this help your vocation? Yeah, kagaya po nung nasabi ko kanina, parang enriching dahil nakikita mo na sa bukasyong ito, hindi ako nag-iisa. Makikita ko yung ibang mga pare na, lalo na yung matatanda, very inspiring po sa akin pag nakakita ko ng mga matatandang pare. Kasi yung kanilang faithfulness. Kasi minsan iniisip ko parang tatagal kaya ako sa pagpapare. Pero pag nakakita ko yung mga matatandang pare na hanggang ngayon, after how many years, ay pari pa rin. Parang sabi ko, by God's grace, bakit hindi? Balang araw, ganun pa din ako. Kaya nakakatulong po lalo na kapag gathering na maraming mga pare. Napakasarap po sa pakiramdam. Father, gaano ka-importante po yung ganitong event para sa simbahan? Para sa simbahan, napakalaking tulong po nito. Kasi nga po, bukod sa nagkakaroon ng pagkakataon para makapagpahinga ang mga pare, yung mga spiritual talks, talagang makakatulong po yun, edifying po yun sa amin. Kumbaga, regrounding, kung nasaan na yung aming priesthood, at yung brotherhood po, yung sacramental brotherhood na tinatawag ng mga pare, mas na-strengthen. Kasi kita namin, marami kami mga kapatid na katulad namin ay striving for holiness. At it will enrich the church po as a whole. May mga problema sa church, yung ganun. How will this event also help? Siguro po, ito'y para makita din ng iba, lalo na yung mga laiko na we are doing our part. Kahit papaano na yung formation, because it's part of our formation po, na hindi natutulog ang simbahan. We are talking about issues of the society also, na on our part, gusto naming mapalalim pa yung aming relationship sa Diyos at para mapaglingkuran namin yung mga tao sa later part. Kaya para sa mga, sa akin pong opinion, dun sa side na yun, nakakatulong dun sa mga problema ng simbahan. Kasi kapag ang may problema ay pare, malaki po ang epekto. Kaya itong mga ganitong formation, yung sinusubukan namin ayusin yung aming sarili, mapalalim yung aming spirituality, may malaking impact din po ito sa problema ng simbahan. Father, any session that you're looking forward to attending until then? Actually, hindi ko pa po nababrowse yung mga topic, pero dahil kita ko po yung mga speakers, ako po ay looking forward sa kahit anong session na manggagaling sa kanila. Lalo na po kanina nung inintroduce yung unang speaker na miraculous yung si sister, marami na siyang mga natulungan, ganoon din po si Father. Kaya looking forward sa kanila pong mga sasabihin. Father, mga challenges na encounter mo and paano mo ito naku? In general po ba? Yung personal. Personal. So, bilang batang pare, siyempre po ako ay inordinahan. I was the last
during the pandemic sa aming pong Archdiocese. Kasi ako po inordinahan December 2, 2019. Tapos biglang nag-pandemic. So, ang laki po ng epekto nun sa akin. Kasi bilang batang pare, nandun yung drive mo na yung sa ministry, tapos biglang parang the world is shutting down. So, parang nagkaroon po kami doon ng parang, bakit ganito? So, pero dahil na din po dun sa nangyaring yon, mas na-strengthen yung aking vocation. Kasi doon ko naramdaman ng yung tulong ng mga kapwa ko pare, na hindi ako pababayaan, nariyan sila. So, unti-unti po, nakabawi po. Kasi lahat naman po yata tayo naapektuhan yung anxiety during the pandemic. Pero dahil nga po may tinatawag kaming sacramental brotherhood, na kapatid mo yung lahat ng pari na kung saan mang lugar yan ng Pilipinas, malaking tulong po yun sa akin. How old are you, Father? 31 po. 31 ko lang po. So ito talaga